Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sugatan ng isang tricycle driver matapos sumalpok ang sinasakyan nito sa kasalubong na truck sa Orion, Bataan. Ang biktima napagalamang humaharurot nang maganap ang aksidente. Yan at iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Sugatan ng driver ng tricycle matapos bumangga ito sa kasalubong na truck sa kaba ng National Road, Barangay Balagtas, Orion, Bataan, alas 9:40 ng umaga kahapon. Sa inisyal na investigasyon, isang Isuzu truck na minamaneho ni Jomel Barot Pagdilaw, 24 anyos, mula sa Balanga City, ay isang tricycle na minamaneho ni Roberto Arjona, residente naman ito ng Barangay Puting Buhangin, Orion. Wala unong maipakitang lisensya at rehistro itong si Arjona. Ang motorsiklo na may sidecar ay sakay itong si Ismael Carlos Pagyo, 55 taong gulang. Batay sa salaysay ng isang saksi, mabilis umano ang takbo ng tricycle at sinubukang iwasan ang isang signage, ngunit nabangga pa rin ito at tuluyang bumangga sa kaliwang bahagi ng truck. Dahil dito nagtamo ng sugat sa ulo at driver ng tricycle at agad dinala sa St. Michael Hospital sa Orion. Ang mga sasakyan at driver ng truck ay dinala sa Orion Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao de Oro. Patuloy ang pinaiting na kampanya kontra illegal na droga ng Davao de Oro Police Provincial Office matapos maresto ang 3 drug personalities sa magkahiwalay na bypass operations na isinagawa sa mga bayan ng Nabunturan, Compostela at Mawab. Sa barangay poblasyon Nabunturan, dinakip na mga operatiba ng Nabunturan Municipal Police Station si alias Joy matapos bintahan ng shabu ang isang undercover na pulis. Nakuha mula sa suspect ang mark money at ilang drug paraphernalia. Samantala sa isa pang operasyon sa barangay poblasyon Compostela, naresto naman na mga tauhan ng Compostela Municipal Police Station ang 2 suspek na nakilalang sina alias Lloyd at alias Joy, na kumpiska mula sa kanila ang mga hinihinalang iligal na droga at iba pang ebidensya. Habang sa barangay poblasyon Mawab naman, isang suspek na si alias Del ang nadakip sa isinagawang operasyon ng Mawab Municipal Police Station. Nakuha mula sa kanya ang ilang pakete ng hinihinalang shabu. Ayon sa pamunuan ng Davao de Oro Police, ang sunod-sunod na matagumpay na operasyon ay patunay ng kailang matatag na paninindigan ng labanan ang iligal na droga at panatilihing ligtas ang mga komunidad sa lalawigan. Sa kasalukuyan, inihahanda ng mga dokumento para sa inquest proceedings at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 5 most wanted person sa San Carlos City, Pangasinan na arestado. Nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station ang top 5 most wanted person na isang 32 anyos na lalaking may asawa at residente ng Barangay San Juan ng nasabing syudad. Base sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Eliaser Idulmo, ang pagka-aresto sa suspek ay sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court San Carlos City, Pangasinan hinggil sa kasong lascivious conduct under Section 5B ng Republic Act 7610 as amended by Republic Act number 11648. Napagkaluban naman ng piyansang 200,000 pesos ang suspect para sa kanyang pansamantalang kalayaan at dahil sa kabiguan pa nito makapaglagak ng nasabing halagay, nananatili ito sa piitan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH32, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 4 na mga bayan sa lalawigan ng Northern Samar ang nananatili na wala pa ring standard police station. Kabilang dito ang capital town ng Northern Samar, ang bayan ng Katarman. Kabilang rin sa mga bayan ang isla ng San Antonio. Pero ongoing na ang bidding dito at sa lalong madaling panahon nakatakda ng konstruksyon. San Vicente at bayan ng Silvino Lubos. Ngunit nakatakda na rin dito sa bayan ng Silvino Lubos ang groundbreaking. Samantala sa Katarman, una lang sinabi ng local government units na may allocated na lupa para sa bagong police station at pundo na lamang ang hinihintay. Kahapon nagkaroon naman ng blessing sa bagong standard police station sa bayan ng Capol, Northern Samar na dinaluhan ng PNP officials mula sa Eastern Visayas. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.